Piso mo, palaguin mo. Hello! Welcome to another edition of Pisabilities. Ito po ang inyong lingkod, Francisco J. Colaico. Sa mga naunang edisyon ng Pisabilities, pinag-usapan natin ang tungkol sa paghanda ng PISE o Personal Income and Expense Statement. Sa madaling salita, talaan ito ng mga detalyadong pinapakita ang kinikita natin at ang mga ginagastos buwan-buwan. Importante ito para maging maliwanag sa atin kung saan ba nanggagaling at magkano ang inaabot ng ating kita kada buwan at saan ba napupunta ang ating kinikita. Kung ating susuriin, marirealize na karamihan sa ating mga pinagkakagastusan ay unti-unti ring nawawala ng halaga sa kalaunan. Katulad dito halimbawa ng mga latest gadget gaya ng cellphone, laptop, iPad, flat screen, at kung ano pang pinakakausong gadget sa ngayon. Marami sa inyo ang sigurong magsasabi, pero necessity ang cellphone at laptop sa ating mga trabaho. Kailangan talagang bumili nito. Pati ng TV, importante din yun. Agree naman po ako na kailangan natin ng mga bagay na to. Subalit, ang tanong ko lamang ay ito, kailangan ba talagang bumili ng pinaka-latest model every time na may lumalabas na bago? Kailangan ba talagang mahigit sa isa ang bibilhin natin? Di po kaya kadalasan nagiging luho o bisyo na natin ang mga mamahaling gadget na ito. Before you buy, ask yourself if you really need it or whether or not you can really afford it. Know the difference between asset and liability. Sabi nga ni Robert Kiyosaki, assets put money in your pocket. Liabilities take money from your pocket. Ang halaga ng isang asset ay nakasalalay sa pakinabang nito sa may-ari. Kung ang pagbebenta ng ari-ariang ito ay makakadagdag sa kita ng may-ari, ito ay maituturing na asset. Kung hindi, ito po ay liabilities. Simula pa lang po ito ng ating talakayan, mga kaibigan. Diyan lang po kayo at siguradong marami kayong mapupulot na tips sa pagpatuloy ng Pisabilities makalipas ang ilang paalala. Tutok lang! Piso mo, palaguin mo! Agenda. Kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Kahit saan ka lumingon, may isyung nakakaapekto sa iyo. Kaya dapat pag-usapan. Dahil lahat ng issue, kasama ka, kaisa ka, may pakialam ka. Piso mo, palaguin mo. Welcome back to Pisabilities. Our topic for this edition is stop spending on things that decline in value. Meron po tayong panauhin ngayon. Isang batang-bata na expert sa IT, si Mr. Darius Opilas, is now the Regional Manager of Bentley Software Solutions. And we'd like to welcome him at mag-share siya sa inyo ng kanyang napakagandang experience sa buhay. Welcome, Darius. Thank you for dropping by. The pleasure is mine po. I-share mo naman sa audience kung ano ang experience mo. Nag-start ako na mag-work immediately after I graduated from a technical school locally.
Siguro isang buwan lamang na pagka-graduate ko po, diretso kagad ako ng Saudi Arabia as a technical specialist doing office and banking equipments. So after that, of course, dumaan sa proper vehicle, ando doon ng agencies, na paulit-ulit akong pinababalik papunta paroon dahil sa maraming requirement na naisubmit mo na naman na pala. Kaya naintindihan ko yung work na nagsasubmit ka, ire-reject ka, nagsasubmit ka, ire-reject ka, pero at the end of it, dahil sa tanggap ka na, ikaw pa rin ang babalikan nila. Una kong trabaho, nag-sweldo po ako ng $300. Malaking bagay. Pero dahil sa bilang single, at ako yung huli, ako yung bunso sa family, ang mindset ko ay tumulong sa magulang. Nagtatabi lamang ako ng allowance ko sa akin, thinking na lahat na ipinapadala, ang agreement ko sa parents ko, savean niyo ako dyan. At gusto ko ipadala dyan kasi mas alam ko na may need kayo dyan. Okay. So So that was 1991. that's right. Fast forward tayo, 2012. Presently, I'm the Regional Account Manager, Asia Pacific ng Bentley Solutions. Kakarating ko rin galing abroad last year. Tingin ko sa'yo, mukhang on the average, maayos ang kinita mo. Awa ng compared Diyos to po. the majority. Awa ng Diyos. At mukhang hindi mo naman na-ilustay. Hindi naman po lahat na-enjoy. 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 Maganda. Dahil kadamihan ganun ang sitwasyon. Ang isang bagay kasi, sa prinsipyo ng personal finance, no? Ang isang bagay, kahit na anong halaga niya, ginto, diamond, asset, any asset, bahay, lupa, pag hindi ginagamit, bali wala. Agree po. In other words, the law of economics says, kung ang utility ng produkto ng isang bagay ay zero, wala siyang value. Pero sa pananaw ng marami, parang hindi ganyan. Kagaya yung iba, yung tinatawag kong symbolic wealth. Bili ng bili. Basta't, bahay, lupa, meron ako. Sa kanila, yaman. Anong tingin mo sa ganyan? How do you apply it in your life? Personally, gusto ko yung term na symbolic wealth. Napakarami niyan. Siguro, one way or the other, na associate ko ang sarili ko sa ganyan dahil maaring meron kang anong gamit, pero ang una sa lahat, yung bang meron kang gamit na yan, fully paid na ba? Most likely, yung iba sa akin, hindi pa. Tapos, hindi lang yon, yung sinabi mong parang sa'yo, hindi mo naman nagagamit. Parang pang-status ko, pang-display. So, hindi rin talaga wise na magkaroon ka ng maraming pagmamayari ba ang tawag? Or Kalakal, mga kalakal, assets that's right. na ano ba yung mga common mistakes ng mga Pilipinong kumikita, mga OFWs, pag na-attract sa mga kalakal for sale, magagandang mga price? Ang alam kong problema ko ay pag dumating na ang pera, dati pwede ka lang bumili kung hindi ka pa ganun karami ang pera mo, bumili ka dahil kailangan mo. Oo. Hindi mo masyadong tinitignan ng pangalan. Ngayon, kailangan mo na, may pera ka, may pangalan pa ang gusto mong bilhin. Tumaas ngayon yung aking standard of buying. Tapos, yung sinasabi na needs and wants, na jumble na. Hindi mo na alam kung saan ang need at want. Gigil na gigil ka na sa pera mo na gumastos. Not really thinking, ano ba yung priority? How do you apply that in your life? I-open ko yan sa wife ko, my partner. Oo. And then we prayed for it. And then pag medyo malapit-lapit ng may ma-purchase or nandoon na sa proseso, andiyan sinasama na namin yung mga bata. Anak, lika tripping tayo. Anong tingin nyo? Kaya ba? Uy, gusto yung lugar. Gusto. They are involved. The entire Are family you is talking of involved. buying a house? Yung mga kalakal lang. Yung mga sa kalakal- napunta ka sa mall. Kahit na po TV, sa TV, DVD, anumang maliit na appliances, nakasanayan na po namin mag-asawa mag-usap. Tanungin, ano ba priority? Suma total, nakapagbuo ka na ba ng, sa tingin mo sapat na asset ba o ari-arian para sa kapakanan ng iyong pamilya?
Sasabi ko po na hanggang ngayon ay binubuno naming mag-asawa in such a way na, well, unahin namin ang education ng mga bata. Pwede kaming mangupahan, pero gusto ko may kalidad or meron na ihanda ang education nila. Okay. Number 2, saka na lang papasok yung ibang material na bagay. Pero kasalukuyang binubuno, kasama sa programa. Work in progress. Work in progress po. So what advice can you give sa mga nakikinig sa atin, lalo na yung mga OFW na may konting pera? How do they invest yung mga na-save nila? Bilang dating OFW at sana nawa, hindi na ako tawagin o makapunta sa labas ng bansa nang mas ma-enjoy ko ang aking family. At alam ko ang hirap doon, ang homesickness, nakakapagbigay ng ibang pang-isip. Pero ang isa sa nakita ko is that fix ka sa goal mo by God's grace. I-set mo yung heart mo doon sa goal na yon. Dahil pag dumating ka na sa ibang bansa, nandudun po yung tendency na makalimutan mo yung pinaglalaanan mo ng pagod, ng hirap, yung family mo dito. Kasi abot kamay na doon yung pagbibili po ng pagkain. Abot kamay ng pagbili doon ng mga gamit. Napakamura na. So, saan mo lalagay? Kakalimutan. Saan mo lalagay yung naitabi mo? Precisely. Ang ginawa po namin ng aking may bahay, pagkapadala ko kagad ng pera, ang automatic na inaalis po namin yung tithes and offering. After that, ay amin po nilalagay kagad yung savings. And then, saka lamang, ano yung iba-budget for the month. Saan mo ilalagay yung savings? Nilagay po namin sa bangko, naka-time deposit po kami. Became a member din po ng KSK Co-op natin. At tinuruan nila ako papaano. Like the mutual fund, yung Aurum 1 po natin. Very good. And yung pong ating own bank. Opo. So, nabukas lalo yung mga ganong, sabi, I should have known this. So, dati pa, kahit nung una pa lang ako nag-abroad. Pero, alam kong hindi pa huli ang lahat. Ano ang pinaka-importanting message mo sa kanya tungkol sa pagmamahala ng kanilang pinagkitaan? Mahirap pag-kitain yung ating pinagpagurang yan. Prioritize kagad natin. Yung gusto mo, iplano mo, gawin mo ngayon. Hindi bukas, ngayon. Maraming salamat, Darius. Sana may haba pa ang panahon natin para yung mga detalya ma-share natin. Thank you very much. Magbabalik po ang Pisabilities. Walang bibitiw. Piso mo, palaguin mo. Ang Biblia po ang susi ng isang masaya, mapayapa at matagumpay na buhay. Ang Biblia ay tinaguri ang love letter ng ating Panginoon. Nadinig ko po na sa silong ng langit ang inyong pangalan lamang ang tanging kaparaanan upang ako ay maligtas. Light up for Jesus! Ang programang patuloy na nanindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Piso mo, palaguin mo. Nagbabalik po ang Pisabilities. It's time for our Man on the Street portion kung saan ating tutugunan ang ilang mga katanungan mula sa ating mga kababayan. Mr. Colaiko. FGC, ako po si Mark. Lagi po kasi akong kinakapos Kung sakali po makaipon ako ng maraming pera, Ano po ang magandang paraan? para mapalago ang pera ko. Mr. Colaiko, ako po si Norman, isang construction worker. Napapansin ko po ang bilis mubos ng pera ko bago dumating ng sahuran. Ano pong dapat kong gawin para maiwasan ko po ito? Ano nga ba ho ang dapat nating pag-isipan pag tayo gumagastos?
Siguro yung unang tanong napakaganda niya dahil yan ang kadamihan sa atin, yan ang ganyan ng sitwasyon. Pagdating ng sweldo, gastos lahat. So, ang unang solusyon dyan is, sana yung dadating sa atin, bawas na. O halimbawa, kumikita tayo ng 500 a day, or 600 a day, or 1,000 a day, sana 800 na lang ang bibigay sa akin. Yung 200, hindi ko na magagalaw. Ibig sabihin, ang tanging solusyon dyan, you cut it at the source. Kung ang pera mo nanggagaling sa isang bagay, pagbigay sa'yo sana, yung mahahawakan mo lang, bawas na ng 10% o bawas na ng 20%. Yun ang ibabayad mo sa sarili mo. Sir Colaigo, ako si Connie, workers ng SEC. May nag-aalok sa akin ng alahas, investment daw yon. May anak akong babae. At saka hulugan naman daw po yon kada sahod. Tama po yung advice nila sa akin? Bibili ng alahas. Bakit? Dahil yung alahera na pumupunta sa opisina, sasabihin sa'yo, mare investment yan, tataas ang value niyan. Total, magkano lang ang hulugan buwan-buwan? Napakaliit. Tindihan ho natin maigi. Pag tayo may ginagastos, intindihin natin, saan ba tutungo itong binili kong to? Ito ba'y tataas ang value o hindi? Yan ba mabebenta ko, madali o hindi? Sa totoo lang ho, bago tayo gumastos, alamin natin, paano tayo lalabas? Paano natin mababalik yung pera natin pag nabili na natin yung binili natin? Sir Colaico, ako po si Romil, isang salesman. First time kong bibili ng sasakyan. Maganda naman yung terms na binibigay sa akin, kaya gusto kong bumili ng SUV. Kinakabahan lang ako kung kaya ko mabayaran yung monthly payments. Sa ngayon, malakas naman yung commission ko bilang salesman. Pero di kaya ako magkaproblema later on. Ang punto dito, simple. Dapat yung pagkukuhanan niya ng bayad ng amortization niya, sigurado din. Kung hindi sigurado na may match niya yung kikitain niya sa komisyon, doon sa amortization ng kotse, wag na niya bilhin. Bakit? Malamang marimata. At pangalawa, kung gusto niyang ibenta, bumaba na ang value ng kotse. Dahil ang kotse, 20% taon-taon nababawas ang halaga. Kaya kung hindi mo rin kayang, sabi nga, siguraduhin na kaya mong bayaran yung amortization, bumili ka lang nung siguradong kaya mo. Mr. Colaico, ako si Mark, Uno member. Paano ko ba talaga malalaman kung bibiling ko tong gadget na to? May credit card naman ako. Sa tingin ko, mahulog-hulugan ko naman siya kasi sa magkakaibigan, ako na lang walang iPhone. Tanggalin natin yung pananaw na yung credit card, credit line mo ay pera mo. Hindi iyo yan. Kaya kung hindi iyo yung perang yan at gagastusin mo yan, siguraduhin mo yung paggagastusan mo ay kailangan mo. At siguraduhin mo din na pagdating ng due date, kaya mong bayaran yung inutang mo. Time to pause for a break. Diyan lang po kayo for more informative reminders on how to make most of your earnings. Magbabalik ang Pisabilities. Piso mo, palaguin mo. Ako po si Gardo Lorenzo. Mabuhay! I love Pinas. Piso mo, palaguin mo. Nagbabalik po ang Pisabilities. Bago po tayo magtapos, gusto ko lang sanang ipagdiin sa inyo ang tamang pananaw sa pagbili ng mga ari-arian. Merong prinsipyo sa economics na tinatawag na symbolic wealth. Ano yung symbolic wealth? Garbo ang tawag dyan sa atin. Luho ang tawag dyan. Yung napapabili tayo ng mga ari-arian, ng mga assets, na parang ang tingin natin na tataas ang tingin sa atin dahil meron tayong isang ari-arian na napakalaking tignan.
Hindi ho tama yan. Tandaan ho natin na pag nagdadagdag tayo ng ari-arian, ibig sabihin, yung meron tayong perang ginastos, pambili dyan, nababawasan ng ating pera. Yun namang sinasabing utang. Pag tayo naman ay nagbabawas ng utang, ang ibig sabihin yan ay nadadagdagan ang ating pera. Bakit? Pag binawasan mo na yung utang mo, pagbayad na siya, yung pera dating ginagastos mo sa utang ay sa iyo na. Yan ang ibig sabihin ng pagtamang palago o pagtamang pagbili ng mga ari-arian. Kung buwan-buwan o taon-taon mong sinusuri ang iyong statement of assets and liabilities, malalaman mo kung lumalaki ang iyong kahalagaan o nababawasan. Ang ibig sabihin yan, pag dagdag ka nga ng dagdag ng ari-arian, dagdag ka naman ng dagdag din ng utang, at yung ari-arian mo ay nababawasan ng halaga kada taon, imbes na tumaas ang netong halaga mo, ikaw ay bumababa at ika nga, imbes na sumulong, umuurong ang iyong kayamanan. Yan ang ating reminder sa ating lahat ngayong gabi. Huwag na huwag tayo madadala na akala natin umataas ang antas natin sa kayamanan kung ang binibili natin ay mga bagay na nawawalan ng halaga sa taon-taon. Kotse, cellphone, bumababa ang value niyan. Ang tanungin nyo yung gamit ko ba nitong bagay na to? Ito bang bagay na to, yung paggamit ko dito ay match doon sa aking ginagastos. Yung ba tama? Kasi kung ang gamit mo ng cellphone ay text at telepono lang at ang binibili mong cellphone ay napaka-sophisticated, mahal, hindi mo naman nagagamit yung kanyang FaceTime features, yung kanyang mga kunong internet at browsing features, hindi mo naman ginagamit. Bakit mo babayaran yun? After 1 month, iba na value nun dahil halos every 3 months, every 6 months, nagbabagong modelo. Tanggalin ho natin sa ating isipan na ang yaman ay nakikita sa assets. Pag ang assets natin, ang ari-arian natin ay bumababa halaga, hindi ho tayo yumayaman. In fact, di ba ho nakakaya? Minsan bibili tayong napakamahal na asset, utang lang pala, para lang gumarbo. Maawa ho tayo sa sarili natin. Tandaan ho natin, putting money in your pocket is assets. Putting money out of your pocket is liabilities. Iwasan ang liabilities. Hindi ho magpapayaman sa atin yan. Buy only what you need. Forget about buying what you want. Yung perang gusto niyong pambili ng luho, hindi dapat manggaling sa pinaghirapan ng pawis. Yung perang pambili ng luho ay dapat pera lang na hindi nyo kailangan at pera lang lumago na sa inyong investment. Kung wala kayong investment, wala kayong saving, wala kayong karapatan bumili ng luho. That's all we have for today. Samahan nyo kami muli sa susunod ng edisyon ng Pisabilities, ang inyong lingguhang gabay sa buhay pinansyal. Ako po si Francisco Colayco na nagsasabing ang pisong pinaghirapan mo, palaguin mo.